Alright, oras na para sa isa pang perpektong off-season scenario. Hanggang ngayon, napag-usapan na natin ang number 1. Kung babalik si Lebron pero kukuha siya ng sobrang discount. Parang veteran minimum na malamang hindi masyadong posible. Number 2, napag-usapan natin kung aalis si Lebron sa team nila. Pero gagawin ito sa sign and trade tulad ng sign and trade pabalik sa Cleveland. Pero paano kung babalik siya sa team nila pero hindi sobrang discount? Baka minor lang tulad ng 20-30 milyon bawat taon. Pero hanggang doon lang. Kaya pa rin ba nilang buuin ang isang revamped at perpektong team quote-unquote? Well, pag-usapan natin ito. Gumawa ako ng isa na tumagal ng 2 oras para isipin. Kaya siguradong matatagal ito para dumaan. At kung nagustuhan mo ito, talagang ikikiligay ako kung mag-like ka, pindutin ang subscribe button at iba pa. Talagang ikikiligay ako. Pero, welcome back everyone. Ang today's show ay dinala sa inyo ni Prize Picks at pag-uusapan natin kung ano ang magiging hitsura kung ibabalik ng Lakers si LeBron na hindi sobrang discount at kung kaya nilang i-revamp ang roster ng sapat para makabuo ng championship contender o kahit man lang mapabilang sa usapan. Kaya without further ado, obvious na kung ibabalik nila si LeBron, wala silang cap space. Kung ibabalik nila siya sa 20, 30 hanggang 35 plus milyon bawat taon, malamang magiging over the cap team sila. At sa opinion ko, iyon siguro ang pinakamagandang daan para sa kanila kung ibabalik nila siya sa ganyang presyo. Dahil kung gagawin nila iyon, wala rin silang masyadong cap space na matitira. Kung i-resign nila si LeBron sa 20, 30 plus milyon bawat taon, sa pinakamataas, baka may 15 milyon lang silang cap space. At iyon lang kung i-renounce nila ang rights kay Rui, Luke Kennard, Marcus Smart. Kung pareho silang opt-in, halos lahat ng free agent nila, iyon lang ang paraan para magkaroon sila ng cap space. Kaya, sa opinion ko, dapat lang silang maging over-the-cap team. Lumampas sa salary cap, panatilihin ang rights sa kasalukuyang free agents nila. At pagkatapos ay gamitin ang non-taxpayer mid-level exception at ang kakayahang gumawa ng signing trades. Kaya, gagawin natin iyon. At step number 1, obvious na, i-retain natin ang cap holds ni LeBron, Luke Kennard, Austin Reeves, Marcus Smart at Jackson Hayes. Ang isa lang na hindi natin i-retain, unfortunately, ay si Rui. Hindi dahil hindi natin kaya, pero simpleng sa tingin ko hindi siya babalik sa team natin sa puntong iyon. Alam mo, babalik bilang backup, babalik sa limited role ulit pagkatapos maglaro ng maayos sa postseason. Sa tingin ko, hindi niya gagawin iyon. At sa opinion ko, malamang hindi sulit na ibalik siya sa presyo na kukunin niya kung gagawin siyang backup. Kaya, unfortunately, hindi natin i-retain ang cap hold ni Rui. Pero huwag mag-alala, may plano tayo para palitan siya. Hindi lang siya, kundi i-upgrade ang buong roster habang ginagawa iyon. Pero ulit, iyon ang step number 1, i-retain ang cap holds ni LeBron, Austin Reeves, Luke Kennard, Marcus Smart at Jackson Hayes. Pero sa step number 2, mayroon tayong player at team options at isa lang ang kontrolado natin, iyon si Nick Smith. At sa ngayon, i-decline natin ang team option na iyon. Kung may space pa tayo at kung walang mas magandang option, baka ibalik natin siya mamaya. Pero para kina Marcus Smart at DeAndre, pareho silang may player option. At sa senaryo na ito, sasabihin nating si Marcus Smart ay opt-out at ibabalik natin siya mamaya, pero si DeAndre Ayton ay opt-in na hindi siya makahanap
ng mas magandang option at mas gusto niyang opt-in para sa guaranteed money kaysa subukan ang open market. Kaya, iyon ang step number 2. Pagkatapos, sa step number 3, may NBA draft at gagawa tayo ng NBA draft day trade. Habang nakakakuha ng mas maraming first apron space habang ginagawa ito. Alam mo, napag-usapan ko na ito. At bakit ako malaking advocate nito ay kung magkakaroon sila ng cap space o kahit over the salary cap pero sinusubukang iwasan ang first apron, malamang kailangan nilang i-dump ang ilang salary. At ang pinakamalaking isa na ituro na hindi masyadong nakakatulong sa team nila, hindi masyadong naglalaro, at walang future sa team nila ay si Jared Vanderbilt. Ang tanging problema ay may negative value contract siya. Kaya kung gagawin natin iyon, kailangan nating magbigay ng isang bagay para makakuha ng isa pa. At sa draft day, sa tingin ko iyon ay maaaring i-package siya kasama ang 25th overall pick para lumipat pabalik sa NBA draft. Pero makakuha ng player kasama niya. Tulad ng trade sa Chicago na nag-aalok sa kanila ng 25th pick kasama si Jared Vanderbilt kapalit ng 38th overall pick, na lumilipat pababa ng 13 spots pero nakakakuha rin ng Leonard Miller, isang big 3D wing, o kahit isang guy na nagpakita ng kakayahang maging 3&D wing pagkatapos ng deadline last season. Nag-a-average ng humigit kumulang 12 points per game, 5 rebounds per game bilang 6'10 power forward, small forward hybrid. Kahit kaya niyang maglaro ng kaunting small ball 5, gusto ko ang planong iyon para sa kanila. Oo, lalipat sila pababa. Babalik sa NBA draft, isang napakagandang draft, pero makikinabang sila sa pag-offload kay Vanderbilt, pagkuha ng mas maraming salary cap space, or sa halip first apron space, pagkuha kay Leonard Miller para palitan siya. Isang big power forward na makakatulong palitan ng kanya at si Rui mamaya. At pagkatapos ay panatilihin pa rin ang isang draft pick na gagamitin natin sa pag-draft kay Tristan Brazil, ang guy na napag-usapan ko at gumawa ng full NBA draft breakdown kung gusto mong tingnan iyon. Pero kung hindi mo pa siya kilala, siya ay 6'11 power forward center hybrid na may 42-inch vertical at 7'4 wingspan na nag-aalok ng VE. Versatility sa depensa dahil kaya niyang protektahan ang rim at mag-switch sa depensa. Isa siyang medyo versatile offensive player na may kakayahang atakihin ang rim, ilagay ang bola sa floor. Napaka-athletic sa paligid ng rim, kaya obvious lob threat. Napakagandang player sa open court at kaya pa niyang ibagsak ang 3-ball. Kaya binibigyan tayo ng versatile front-court option na may kakayahang i-develop at iyon ang ating NBA draft. Lumipat pabalik sa pamamagitan ng trade sa Chicago, i-draft si Tristan Brazil, idagdag si Leonard Miller at i-offload si Jared Vanderbilt. Hindi masamang ideya sa opinyon ko. Sa katunayan, magiging magandang daan iyon para sa kanila. Pero pagkatapos ng NBA draft, pagkatapos ay papunta na tayo sa free agency. Pero bago natin gawin iyon, talagang gagawa tayo ng isa pang trade para lang ma-factor ko ang lahat ng ito sa financially. At ang trade na ituturo ko ay para tugunan ang center position natin. Muli, si DeAndre Ayton ay opt-in pero hindi ko talagang gusto siya. Hindi siya masyadong terrible, pero sa lahat ng off-court comments at drama na ginawa niya, mas gusto kong subukang i-upgrade. At hindi rin siya perfect fit kay Luka Doncic, na sa tingin ko gusto nilang subukang kunin. Kaya, para subukang mapabuti iyon, may dalawa akong options. Number 1 ay trade sa Brooklyn, kapalit ni Nick Claxton. Pero kung talagang ayaw mo ang ideyang iyon, na may ilang tao na ayaw,
kahit sa tingin ko magandang fit siya. Siya ay lob threat, athletic, switchable defender, at 27 lang taong gulang. Option number 2 ay si Daniel Gafford, na malamang medyo hindi gaanong posible kung iniisip mo na hindi ulit magti-trade sa atin ang Mavericks. Pero sa opinion ko, ang trade para kay Nick Claxton ay ganap na okay. At ang trade package na iyon ay si DeAndre Ayton, Jake LaRavia, Dalton Knecht at isang protected first-round pick kapalit ni Nick Claxton. Baka kahit FI, first-round pick swap kung talagang swerte sila. Pero sa tingin ko, hindi sapat iyon. Kahit ano pa, sa tingin ko, sulit ito kung papalitan nila si Ayton kay Claxton, isang guy na mas magandang defender, mas versatile defender. Talagang kaya mag-switch at mag-guard sa three-point line ng mas epektibo, mas magandang shot blocker, mas magandang rim protector sa pangkalahatan, at mas magandang lob threat. Dahil talagang maganda ang hands niya, hindi butterfingers tulad ni DeAndre, na talagang naging problema sa paglalaro niya kasama si Luka, na obvious na mahilig mag-throw ng alley-oops, mahilig hanapin ang kanyang big man sa pick-and-roll game at hindi niya talaga nagawa ng epektibo kay DeAndre dahil sa mahinang hands na iyon. Pero kay Nick Claxton, hindi magiging problema iyon. Hindi lang iyon, kundi mas skilled din siya sa opinion ko, lalo na sa passing. Alam mo, isang bagay na hindi masyadong napag-uusapan ay nag-average siya ng 4 na assists per game last season. Hindi pa nga sa magandang team na hindi masyadong magaling sa shooting. Kaya talagang nahanap niya ang kanyang teammates. Nag-generate ng open shots. At iyon ay maaring katulad ng isang guy tulad ni Derek Lively na nakalaro ni Luka noon sa Dallas. Isang athletic lob threat na isa ring very skilled passer na nagbubukas pa ng court para sa team nila. Kaya sa opinion ko, sulit yon na ialok si Ayton, Knecht at LaRavia plus protected first-round pick. Muli, baka kung swerte, pick swap. Pero hindi ko masyadong nakikita na posible kapalit ni Nick Claxton. Siguradong fit upgrade at simpleng nagbibigay sa kanila ng mas magandang option sa 5. Pero cue Billy Mays dito dahil marami pang marami. At sa step number 5, papasok na tayo sa free agency. At sa step number 1, sa step number 5, i-resign natin si LeBron para maalis ang sobrang cap hold na nagbibigay ng problema para manatili sa ilalim ng first apron kung pahabain pa natin iyon. Kaya aalisin iyon sa pamamagitan ng pag-resign sa kanya sa humigit kumulang 25 hanggang 30 milyon. Alam mo, isang bagay na malama nang papayag siya. Mas realistic na papayag siya. At sa tingin ko patas para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay na-project na worth around 28 million last season o this season kung ano man ang gusto mong tawagin. Kaya worth iyon ang range na iyon. At iyon ang step number 1 doon, panatilihin si LeBron at i-resign siya sa 25-ish million para sa susunod na season. At pagkatapos sa step number 2 ng step number 5, gagawa tayo ng signing trade. At oo, kaya natin ito kung mananatili tayo sa ilalim ng first apron na talagang plano kong gawin. At ang player na gusto ko para sa kanila na gawin ang sign and trade o kahit sign outright kung pupunta sila sa cap space route ay si Peyton Watson. Go figure, di ba? Matagal ko na siyang napag-uusapan at patuloy nating pag-uusapan siya bilang malamang pinakamagandang option nila sa free agency. Kahit mahirap kunin dahil restricted free agent siya. At sa pagiging over the salary cap, kailangan nating gumawa ng sign and trade. Pero kaya pa rin nating ialok sa kanya ang 4 years
hanggang 120 hanggang 130 milyon kung gagawa tayo ng sign and trade. At sabihin nating kukunin niya iyon sa atin na gusto niya iyon at ipupush niya para sa Denver na gawin ang sign and trade na alam niyang hindi ibibigay ng Denver sa kanya iyon, na hindi sila lalampas sa 20 hanggang 25 milyon bawat taon. Papayag sila sa sign and trade. Muli, baka medyo hopeful, baka medyo optimistic, pero hindi talagang imposible. Nangyayari ito bawat taon. Kung ang isang team ay ayaw panatilihin ang sariling free agent, at lalo na kung iniipit nila ang second apron tulad ng ginagawa ngayon ng Denver, simpleng gagawa sila ng sign and trade para hindi mawala siya ng walang kahit ano. At sa pamamagitan ng sign and trading sa kanya, mag-generate sila ng 30 million trade exception at baka aakit natin sila sa future second round draft pick o baka isama si Dalton Knecht dito, sa halip na sa Nick Claxton trade. Kahit ano pa, posible itong gawin at makikinabang ang parehong panig. Kailangan nating medyo overpay sa kanya. Pero ang paggawa niyon ay magiging hesitant ang Denver na panatilihin siya at lumampas sa second apron habang ginagawa yon dahil siguradong gagawin nila kung bibigyan nila siya ng 30 million plus bawat taon. Pero hey, mabilis bago tayo lumalim, ipapaalam ko sa inyo ang tungkol sa PrizePicks, ang #1 sports picking app sa Amerika. Simple lang. Pumili ka ng more or less kaysa sa paborito mong players at iset ang iyong lineup. At halimbawa, ito ang ginagawa ko para sa Game 3 ng NBA Finals. Para sa unang pick ko, muli, si Stephen Castle ay may more than 11.5 points na pinili ko sa 10 straight at tumama sa 10 straight. Pagkatapos para sa pangalawang pick, si OG Anunoby ay may more than 11.5 points din na tumama sa 8 straight games. Pagkatapos para sa pangatlo at huling pick, si Karl Anthony Towns ay may more than 2.5 assists na tumama sa 4 na straight. Kaya kung gusto mong sumunod sa akin o gumawa ng sariling picks, siguraduhing i-download ang app, gamitin ang code HMA at makakuha ng $50 kapag naglaro ka ng unang $5 lineup. Pero ngayon, balik sa topic natin. Kaya iyon ang #1. Siguradong medyo hopeful at optimistic dahil kailangan ng sign and trade para mangyari, pero siguradong posible, lalo na kung medyo overpay tayo. At habang 30 million bawat taon ay parang marami, 30 million hanggang 35 plus hanggang year number 4, sa tingin ko sulit pa rin o siguradong maaaring risky pero worthwhile na gawin. Pagkatapos ng lahat, kailangan natin ng Big 3 and D-Wing. At walang mas magandang option kaysa kay Peyton Watson. Isang guy na 23 lang, pagkatapos ng mini breakout, naglalagay ng 15 to 5 at 3 per game. Nag-show shoot ng 40+% mula sa 3. Nagpapakita ng kakayahang maging great defender sa nakaraang taon kahit hindi masyadong maganda last season dahil sa bigger role at maraming ginawa offensively. Sa nakaraan, napatunayan niyang great help side rim protector. Nag-a-average ng mahigit 1 block per game sa limited playing time. Nagpapakita ng kakayahang mag-guard at mag-switch 1 through 4 kahit 1 through 5 sa small ball lineup. At muli, 23 lang siya kaya maaari siyang lumaki kasama ang team nila at lumaki sa kontrata na iyon na maaaring hindi pa siya sulit ngayon pero sa tingin ko magiging sulit siya sa hinaharap. Muli, oo, alam kong medyo hopeful dahil kailangan ng sign and trade para mangyari kasama pa ang conference opponent. Pero posible pa rin sa pamamagitan ng medyo overpay sa kanya, pagtulak sa boundary nila at paghahanap ng breaking point. Kailangan nilang gumawa ng sign and trade sa halip
na magkaroon ng unhappy Peyton Watson na hindi tatanggap sa contract offer nila. Kaya sa isip na yon na may kaunting optimismo, iyon ang step number 2 ng free agent plan natin. At pagkatapos ng puntong iyon, nasa malayo pa rin tayo sa ibaba ng first apron, mahigit 50 million sa ibaba nito. Kahit habang pinapanatili ang cap holds nina Luke Kennard, Austin Reeves, Marcus Smart at Jackson Hayes. At iyon ang susunod na step. Kaya para sa part 1 ng iyon, ire-retain natin si Marcus Smart at may dalawa tayong pathways para gawin iyon. Tulad ng sinabi ko, pinanatili natin ang kanyang cap hold at sa makatuwid pinanatili ang kanyang bird rights na naging non-bird rights na nagbibigay sa atin ng kakayahang ialok sa kanya ng slight pay increase na nagbibigay sa kanya ng humigit kumulang 6.1 million para sa susunod na season. At kaya nating ialok hanggang 4-year contract. At para sa kanya, iaalok natin sa kanya ang 3-year, 19 million na kontrata kasama ang kanyang non-bird rights. Muli, iyon ang option number 1. Pero kung hindi niya kukunin yon at gusto niya ng mas maraming pera, kaya nating ialok sa kanya ang bahagi kung hindi man ang kabuuan ng atin. G mid-level exception na muli ay worth humigit kumulang 15 million. Pero sasabihin nating kukunin niya iyon. Na kukunin ang 19 million na kontrata sa loob ng 3-year duration na maaring hanggang 4-year duration at humigit kumulang 25 million kung talagang gusto natin. Pero sasabihin nating kukunin niya iyon. At ibibigay natin ang non-taxpayer mid-level exception kay Robert Williams III. Hindi ang kabuuan nito. Pero magandang bahagi, humigit kumulang 10 hanggang halos 11 million ng 15 million exception. At iaalok natin sa kanya sa anyo ng 3-year contract. At sa puntong iyon, sa tingin ko sulit ito. Oo, baka medyo injury prone siya, pero maliban doon, magiging perfect fit siya. Isa siyang great lob threat, versatile, napakagandang rim protector, nag-aalok ng rim protection at shot blocking sa paligid ng rim. Pero kaya rin niya mag-switch guard sa 3-point line at nag-aalok ng isang bagay na wala pa sila ngayon. At sa opinion ko, sulit iyon. At habang pinapanatili natin siya at si Jackson Hayes, habang nagtitrade para kay Nick Claxton, ang bagay kay Robert Williams ay baka kaya niyang maglaro ng 4 ng kaunti. Ibig sabihin, sa bagong 3-point shooting ability, iyon ang isang paraan para mag-work ang tatlo sa kanila. Alam mo, isang bagay tulad ng rotation ng Claxton na maglaro ng 25-ish minutes per game, si Hayes na makakuha ng 15 minutes per game, at si Robert Williams na makakuha ng 16 pero 8 sa center at 8 sa power forward. Iyon ang isang paraan para magawa ito. Kahit baka medyo wishful thinking, hindi ang pera. Iyon sa isang pagkakataon ay talagang hindi ang problema. Kaya nating bayaran ang tatlo sa kanila, pero ang paghanap ng rotation para bigyan silang lahat ng playing time ay mas mahirap na bahagi. Kung kukunin nila ito kahit si Claxton sa 25 minutes per game, alam mo, wala siyang choice. Magti-trade tayo para sa kanya, pero si Hayes ay babalik para sa 15 minutes per game at si Robert Williams para sa 8 sa enter at pagkatapos ay 8 minuto pa sa power forward. Iyon ang maaaring isang paraan para magawa ito. Kahit muli, nakadepende ito sa pag-aalok ni Robert Williams ng floor spacing na iyon. Pero alright, sabihin nating gagawin nila iyon. Magti-trade sila para kay Nick Claxton, isign si Robert Williams III at i-resign si Jackson Hayes sa 2-year 10 million na kontrata na nagbibigay sa kanya ng slight pay increase at kumbinsihin siyang bumalik sa ideya na napag-usapan ko na nagbibigay sa kanya
ng 15 minutes per game na halos ang role niya last season. Pagkatapos si Claxton ang starter at si Robert Williams na naglalaro ng hybrid 5 role para sa team nila, iyon ang paraan para panatilihin siya at kumbinsihin siyang bumalik na sa tingin ko talagang gusto niyang gawin. At si Luka gusto rin siyang bumalik. Isang elite lob threat, isang great rim running big, at simpleng guy na may chemistry sa team na ito at pinakamahalaga kay Luka Doncic. Pagkatapos ng puntong iyon, nasa malayo pa rin tayo sa ibaba ng first apron at may kakayahang ibalik ang parehong sina Luke Kennard at Austin Reeves na gagawin natin na nag-aalok kay Luke Kennard ng 2-year, 18 milyon na kontrata para bumalik. Maaari pa nating gawin 10 milyon bawat taon. Pero sa tingin ko, 9 milyon bawat taon ay okay para sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng mas maraming guaranteed money kahit slight pay decrease mula sa dati niyang kinita. At pagkatapos ng puntong iyon, maaari nating i-retain si Austin Reeves na nag-aalok sa kanya ng kahit ano mula 30 hanggang 35 milyon bawat taon. Kaya nating i-fit yon sa ilalim ng first apron kahit hanggang humigit kumulang 38 milyon bawat taon. At hey, kung sa tingin mo hindi siya sulit niyan, kung isa ka sa mga nagsasabi na hindi siya sulit kahit 30 milyon bawat taon, kung gayon, sinasabi mo na hindi siya nasa territory ng mga tulad ni na Tyler Herro, Emmanuel Quickley, RJB, Arrett, Jeremy Grant, Jordan Poole, mga guy na ganon. At simpleng sabihin, hindi iyon tama. Ibig sabihin, kahit bayaran siya ng 40 milyon bawat taon, hindi pa rin siya nasa top 40 ng pinakamataas na binabayaran na players sa susunod na season. Kaya 30 hanggang 35-ish milyon para sa susunod na season ay ganap na patas para kay Austin Reeves. At sa opinion ko, sa tingin ko pupunta sila sa rutang iyon at dapat din nilang gawin iyon. Pero pagkatapos ng puntong iyon, ang natitira lang ay veteran minimum contracts at 2 spots lang ang natitira sa team natin. Kaya, para sa isa sa mga iyon, mag-aalok tayo ng better than minimum kay Matisse Thybulle na baka medyo optimistic. Pero pagkatapos ng 2 injury-prone years sa sunod, pagkatapos ng bad playoff performance, pero great regular season, sa tingin ko baka kailangan niyang kumuha ng minimum or sa paligid na iyon. At kung gusto niyang sumali sa team na may medyo malaking role para ialok sa kanya, na nag-aalok sa kanya ng direct small forward backup role, malamang sa pagitan ng 15 hanggang 20 minutes per game sa isang dapat na magandang team. Kung gayon, kukunin niya iyon. At sa opinion ko, sa tingin ko, magandang daan iyon para sa kanila na kunin si Thybulle sa minimum at maging direct backup small forward niya. At sa puntong iyon, magkakaroon tayo ng rotation ng Luka Doncic, Austin Reeves, Peyton Watson, LeBron, Nick Claxton, Marcus Smart, Luke Kennard, Matisse Thybulle, Leonard Miller, Robert Williams III, Jackson Hayes, at pagkatapos ay may mga backup tulad ni Ronnie Aduro at Tristan Brazil, ang ating second round draft pick. Kaya sa opinion ko, siguradong magiging great upgrade iyon mula sa kasalukuyang roster natin o kung anuman ang natapos natin. Pag-upgrade sa small forward, pag-upgrade sa center, sa opinion ko, mula kay Ayton kay Claxton, kasama si Robert Williams III at si Jackson Hayes na bumalik kahit may malaking front court na power forwards tulad ni na LeBron, Leonard Miller, at Tristan Brazil. Na by the way, kaya maglaro ng center kung kailangan, depende sa matchup obvious, pero isa pang option iyon.
Sa tingin ko, magiging great upgrade iyon para sa front court natin. Great upgrade para sa wing depth habang pinapanatili ang maraming team continuity. Ibabalik si LeBron. Ibabalik si Austin. Heck, kahit mga guy tulad nina Luke Kennard at Marcus Smart, parehong magagandang role players para sa team natin. Sa tingin ko, magandang tingnan iyon. Madalas, ini-underestimate natin ang team continuity. Pero pagkakaroon ng magandang mix niyon kasama ang bagong influx ng talento at upgrades sa ilang major holes para sa team natin, sa tingin ko magandang daan iyon para sa kanila kung pupunta sila sa over the salary cap at panatilihin si LeBron para sa mas marami kaysa sa veteran minimum lang. At kung curious ka, oo, natapos tayo sa ibaba ng first apron, ang 29 million first apron. Natapos tayo sa payroll na humigit kumulang 204 million. Kaya, okay tayo sa sign and trade. Okay tayo na gamitin ang non-taxpayer mid-level exception at lumampas sa salary cap habang ginagawa ang lahat ng ito ng sabay. At para sa final look, idinagdag natin sina Peyton Watson, Matisse Thybulle, Tristan Brazil, Leonard Miller, Nick Claxton at Robert Williams habang nawala si Rui Hachimura at uri ng ibinalik ang parehong team pagkatapos niyon na siguradong hindi ang parehong team kundi isang upgraded version nito sa opinion ko. At sa tingin ko, mahihirapan kang sumalungat dito. Pero hey, iyon lang ang aking mga iniisip at gusto kong marinig ang iyong mga iniisip tungkol dito. Paano ang pakiramdam mo tungkol sa roster na ginawa ko habang lumalampas sa salary cap at pinapanatili si LeBron habang ginagawa iyon? Hindi bilang salary cap team, kundi bilang over-the-cap team na kaya gumawa ng sign and trade, gamitin ang non-taxpayer mid-level exception at manatili pa rin sa NBA draft habang ino-offload si Jared Vanderbilt. Gusto mo ba ito? Ayaw mo ba? Ano ang maaaring ginawa mo ng iba? At paano ang pakiramdam mo tungkol sa team na ito sa pangkalahatan? Ipaalam sa akin ang iyong mga iniisip sa comments sa ibaba. Pero sa tingin ko, iyon na ang halos lahat para dito. At kung nag-enjoy ka sa video, talagang ikikiligaya ko kung mag-like ka, mag-subscribe sa channel kung hindi pa at pindutin ang notification bell para hindi makaligtaan kapag nag-upload ako ng video. Pero tulad ng lagi, salamat sa panonood at magandang araw o gabi